Muli po ay isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at tayo po ay dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At the same time po ay gusto ko din pong magamit po itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng pananalangin at suportang ibinigay niyo po sa aming pamilya. Lalong-lalo na po sa nanay po namin na si Maria David, na more than a year po na kasama po sa mga panalangin. Up to the time po na pumanaw po siya kasama ng aming ama, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng suporta at pananalangin, pagmamahal na ibinigay niyo po sa amin. And really, God is good sa kabila po ng pagpanaw nila, dahil nagkaroon po kami ng time na ipakita pa po ang pagmamahal sa bawat isa. At the same time po, nagkaroon kami ng time every Saturday po na magkakasama ng mga kapatid po at mga magulang po namin na mag-pray. Really, God is good na tumutugon sa ating mga panalangin. At the same time po, ito po yung makakabuti or para sa ikabubuti po natin. Katulad po sa Romans 8:28, sabi po, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who had been called according to His purpose." So, ito pong Romans 8:28 ay life verse ko po. At the same time, hindi ko alam anong gagawin ko. Sasabihin ko na all things work together for good. Really, ang Word of God ay napaka-powerful po sa ating mga buhay. Kaya through this verse po, pag-aaralan po natin title po na, Alam Mo Ba or You Know. Kapag na kay Christ ka, ito yung mga character na napopossess po natin or characteristic natin na hindi natin namamalayan na nasa atin na siya. Kapag you receive Christ as your Lord and Savior, isa kang winner, isa kang tamer, at isa kang follower. So, number 1 po, you are a winner. Alam mo ba na ikaw ay winner or victorious? Sulat mo dyan, I am a winner or victorious. Sabi po, know that in all things God's work. Really talaga gumagalaw po lagi ang Panginoon sa mga buhay po natin. Minsan di natin naintindihan, hindi natin alam, pero lagi po natin tatandaan, God is working in our lives. Sabi po sa Genesis 50 verse 20, "For you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives." So, ito pong verse na ito sa Genesis 50, ito po yung kay Joseph the Dreamer, na kung saan kilala po natin siya kasaklap ng nangyari sa kanya. But in the end, naging governor siya or next to Pharaoh po ang kanyang tungkulin, na nakapagsalba ng maraming buhay. At the end talaga, yung kamay po ng Panginoon is gumagalaw sa kanyang buhay. Nagamit po ang buhay niya upang makasalba ng maraming tao. At the same time, lahat ng mga nangyari sa kanyang pangit, sabi nga po, God intended it for good. So, ganun din po sa mga buhay po natin. Minsan, di po natin naintindihan na may mga circumstances na nasa kung saang lugar man po tayo ng buhay natin na kala natin walang nangyayari, hindi kumikilos ang Panginoon. Take heart po, have faith po sa Kanya, dahil really gagalaw at gagalaw ang Panginoon sa mga buhay natin, at laging all things work together for good. Gumagawa po siya para sa ikabubuti po natin. Number 2 po is tamer. Kapag po sinabing tamer, ibig sabihin po, ito po yung nag-aalaga ng wild animals na maging domestic po, or nakakapagpaamo po siya ng mga animals, na mga wild animals. Knows He works for the good of those who love Him. So, sa Daniel story po, yung sa Daniel 6:27, He rescued and He saved. He performed signs and wonders in the heavens and on the earth. He has rescued Daniel from the power of the lions. So, kilala po natin si Daniel, yung inilagay po sa lion's den, na kung saan yung mga lions are nakaset up na po to devour him, na kainin po siya. Pero dahil sa faith niya po, yung
habit niya po na pananalangin kay God, hindi po siya nawalan ng pag-asa. Kahit anong nangyayari sa paligid niya po, still ginagawa niya pa rin po yung pananalangin niya sa Panginoon. Miracle happens sa life niya po na kung saan alam po natin ang mga lion ay mababangis, mga wild, at the same time conditioned na kakainin siya. Pero ang nangyari, dahil mahal siya ng Panginoon, at the same time, inaalagaan siya ng Panginoon, at dahil yun sa pagmamahal din niya sa Panginoon, hindi siya pinabayaan. So, ganun din po tayo sa buhay natin. Minsan marami po tayong trials, maraming gustong mag-devour sa atin, meron sa work, meron sa kaaway, meron sa amo, meron sa kung ano-ano mang sitwasyon sa buhay natin na gustong kainin. Pero take heart po na kapag kasama po natin si God sa buhay po natin, walang mangyayaring ganito sa mga buhay natin. Magtatagumpayan po natin ang mga ito. Kaya nga po sa number 1, we are a winner kagad na po kapag kasama po natin si God. What more sa yung mahal na mahal mo pa siya, 'di ba po? If you love God, you can trust that He is working for your good. Kapag mahal mo ang Panginoon, pwede kang manalig or magtiwala sa Kanya na gagawa at gagawa siya or nagtatrabaho siya para sa ikabubuti po natin. He loves you, and when we love people also, we seek for their welfare. Ganon din po yung gagawin natin kapag may mahal po tayo, syempre, isinisecure din po natin siya, katulad ng ginagawa ng Panginoon sa mga buhay po natin. Amen po. So, pangatlo po is Christ follower or follower knows He worked for those who are called according to His purpose. Sa Acts 12 verses 6 to 10, the night before Herod was going to bring him out of the people, Peter was sleeping between two guards. He was tied with 2 chains, and there were guards on the duty at the prison gate. Suddenly the angel of the Lord stood there. The light shone in the cell. The angel shook Peter by the shoulder, woke him up, and said, "Hurry, get up." At once the chains fell off Peter's hand. Then the angel said, "Tighten your belt and put on your sandals." Peter did so, and the angel said, "Put your cloak around you and come with me." Peter followed him out of the prison, not knowing, however, if what the angel was doing was real. He thought he was seeing a vision. They passed by the first guard station and then the second, and came at the last to the iron gate and opened into the city. The gate opened for them by itself, and they went out. They walked down the street, and suddenly the angel left Peter. So, makikita po natin yung kung paano gumalaw si Christ sa buhay ni Peter, as he is a follower of Christ. At nagtatrabaho si Peter for his purpose, 'di ba po? Nagpapalaganap ng gospel. So, really ipoprotect po tayo ng Panginoon sa lahat. Yung provision niya lagi nandiyan kapag tayo ay nakasubmit or we follow Christ, at the same time ginagawa po natin yung mga pinapagawa niya sa buhay natin. 6 up to 10, makikita nyo, napaka-imposibleng makalabas po ni Peter sa prison. But with the angel or with the help of the Lord talaga sa buhay niya, is napakadaling nangyaring ang paglaya or pag-alis niya sa prison. So, lagi po natin tandaan na ang imposible po para sa atin, pero kay Lord possible. Lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin, pwede tayong maka-escape kapag kasama po natin si God. At the same time, nandoon po yung paggawa natin sa kanyang will sa mga buhay po natin. At we have to realize following God entails submitting for His purpose for you or para sa atin. You had been called by Him for a purpose.
that He holds for your life. Praying at hopefully po na bless at the same time, na palakas po kayo. Natin tatandaan na God works for us. And we know all things God works for the good of those who love Him, who've been called according to His purpose. Sa lahat ng circumstances sa buhay po natin in our lives, God wants us to know that we are a winner, a tamer, at the same time, follower of Christ. Sabi nga din po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future." So, yun po, naway may natutunan po tayo sa araw na ito. Glory to God and God bless us all.